Guys, ako nga pala, si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad nang walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandyan ang losses at syempre ang winning trades. Para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 2. Let's go! Ito nga pala yung live na tinitrade ko ngayon. Ang pair ay BTC USDT. Iisang pair lang ang tinitrade ko. At since Monday, may kita natin sa baba, Monday, June 24, 2024. Naka ilang trades na ako. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 10, tas yung pang 10 running. So, naka 9 na tayo na finished trades. And out of those 9 trades, meron tayong ilang winning trades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6 out of 9 winning trades. Na kung titignan natin yung percentage niya, 6 divided by 9 times 100 o 66 ang win rate natin, 66%, no? So, pili na tayo ng magiging currency pair na ite-trade natin. Okay. 20. Okay, yung pang 20 daw. So, BTC, number 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. NOT USDT pair. Okay. And ilang swipes? 15 to 30 swipes. Pang 25. Okay. Dapat maka 25 swipes tayo dito sa NOT USDT. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. June 12, no? So, i-adjust lang natin hanggang sa maging Monday kasi gusto ko Monday nag-i-start para malinaw. Okay. Pati yung replay button. Okay. Asan na yung price? Nasa taas. So, kung titignan natin yung price, hahanapin ko lang muna usually yung trend. Ang makikita natin nasa uptrend tayo on a long term. So, okay na yun. Mag-long na tayo agad. Sinisimulan ko siya ng ganong kabilis. At ganon ka-aggressive. 1.21. Play. Okay. So, first trade, winning trade. Ayos to. Then, kung titignan natin, kung may downtrend line dyan, parang nag-breakout na siya. Paakyat. So, itutuloy lang natin yung pag-akyat niya. 1.21. Okay. Okay, so bumagsak muna siya. Okay lang. I-push through ko pa rin yung pagtaas niya. 21. Okay, so winning trade. There we have it. After ng pagtaas niya, nagkaroon bigla ng pagbagsak. So,
At this point, i-play muna natin. Okay, so bumabagsak na yung market. Tinutuloy niya na yung downtrend niya. Kapag ganyan, usually sinasabayan ko lang yung pag-downtrend niya. Tapos dahil mahaba yung candles dito, no? Yung mga 1.67, 1.55 yung risk percentage na, the 1.21. Okay. Okay, so tinamaan agad yung stop loss. Masyado kasing dikit. Isa pa, short lang naman eh. Wala namang magbabago. Okay, 1.36. Again, masyadong dikit ito. Risky. Pero sanay ako sa risk. Okay, so winning trade na ulit. Tuloy-tuloy lang yung pagtitrade natin ng downtrend ng short hanggat walang signs of reversal or fake out na reversal. Okay, so losing trade ulit, that's okay. That's totally normal. And at this point, play muna natin konti. Okay, so etong tatlong candles na to, sabi nila, nag-i-indicate ng uptrend yan. So this time, ang magiging position naman natin is uptrend 1.09. Mahaba yung candles dito Ayun, so tinamaan yung ating stop loss bago tinamaan yung still uptrend pa rin. 0.74 yan, lumiit na totally yung ating risk size kasi nagko-consolidate konti. Pero again, ang ginagawa kong ito ay so risky, pero may matututunan tayo. Yun, so lost na naman siya. Tinuloy niya yung downtrend, no? So kung tinuloy niya yung downtrend, tapos nakita nyo bumagsak na ganyan, then binalikan niya tong price na to, usually ang position ko sa ganyan ay short position, no? So short lang natin. Dikit lang. Play. Okay, so losing trade ulit. Nakailang losing trade na tayo? 1, 2, 3, 4. Pang-apat na to. So tignan natin. Diba hanggang 5 ano lang tayo? Hanggang 5 losing trades lang tayo. So tignan natin. Itong pang huli. Okay, so winning trade na siya. Nagbawas na ako ng risk dahil nilawagan ko na yung espasyo. So this time, kasi mahaba yung candles niya. So kung mahaba yung candles, edi mag-a-adjust din tayo. Lalakihan din natin yung space, mga 2.42. Mahaba eh. Okay, play mo na. Okay, so winning trade ulit. Again, titignan nyo, nasa Tuesday pa lang tayo ng tanghali. Ang dami na nating trades, no? Ang dami na nating loss. Pero may mga wins pa rin. So yung mga wins na yon, nag-i-indicate yun na na may percentage na tayo. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, o diba? Dami nating loss, pero nakalimang panalo ka na, and 5 wins means 5% na agad sa loob lang ng 2 days. Diba? Ganun kaganda yung strategy natin. So at this point, still mag-short pa rin tayo. Hayaan na natin medyo maluwag-luwag yung space kasi mahaba yung candles para tumaas-taas yung chances natin of winning. Medyo matagal kasi maluwag yung yung
space. Okay, so winning trade pa rin. Kung gusto nyo na, so dito marirealize natin na kapag mas malaki yung risk percentage, yung position size, no, mas more chances of winning tayo sa ganiyang aspeto. So dito may kita natin na parang ito ay support, no. Maaring magkaroon dito ng short reversal. So mag-ano lang tayo, long position. 121. Malalaki, no? Bawasan natin konti para maging 21 to. Yan. Okay. Yun. So, tinamaan ang ating target profit. And still, tingnan muna natin. Para nagkaroon ng breakout na mag-uptrend na siya ulit. So, long pa rin tayo. Sa baba nung swing na sa kabila. 1.21. Okay, so winning trade ulit. Tapos, dito, nag-create na, hindi niya na break, no, itong previous high. So maaaring bumagsak to sa above the recent swing. Then 1.21 again. Let's play. Hindi lang naabot kasi mahahaba yung space, pero yun. Okay, so winning trade ulit. So nakikita natin yung series of pababa, no? And para nag-create siya dito ng triangle. Pag ito nag-break out, aakyat to, no? So play natin konti. Up. Okay. Sabi na nga ba umakyat eh. Masyadong malayo na yung pag-akyat niya. Pero anyway, pagka nakikita natin may uptrend, okay, kung ano yung trend, sasabayan lang natin. Okay, so na-late na kasi tayo. Umakyat na siya kanina. Anyways, sakyan pa rin natin yung pag-akyat niya. 1.21. Okay, so mukhang nasa consolidation talaga yung market ngayon. So naka na tayo, dalawang loss, no? So kung ganito ang sitwasyon, 1.21, this will be a risk kasi ito yung first hit, second hit, tas ito yung third hit. Usually nagko-consolidate yung price kapag nasa fourth hit na. So third hit pa lang nagko-consolidate na. Kaya yung gagawin kong long is a risk kasi most likely pababa siya. Pero try lang. Ayun. So umakyat pa rin. Thank you. Iingatan niya yung support, no? Then andito na naman tayo sa seemingly ceiling, no? And this is the second hit. Maaaring magkaroon dyan ng manipulation na hatakin yung price pataas, pero mag-short pa rin ako kasi malay natin i-respect niya agad yung resistance. Yun, which is yun nga nangyari, na-respect niya yung resistance. Hindi na masyadong mataas yung manipulation dyan. So, may kita natin, masyado nang mahaba to, which tells us that ang market ay magtutuloy-tuloy na sa pagbaba. 1.21. Let's play it. Okay, bumagsak nga siya, no? So,
Ito, makikita nyo to. Strong ano to, bullish candle yan. Most likely, babalikan niya lang tong price dito sa taas. Kaya, sige. Pagbigyan natin kung gusto niyang balikan yan. 1.20. Babawasan natin ng konti. Yung risk para maging 1.21 yung ano. Although, again, this will be a risky trade. Nagko-consolidate yung market. Okay. So, nasa downtrend na talaga tayo. So, kung ang trend ay down, edi sabayan lang natin palagi yung pag-down niya. Okay. Ganun lang yan. Yun, okay, ayos. So, winning trade ulit. Ito, parang ano na to. Magkakaroon ng mini reversal, no? So, kung may reversal, sige, 1.21. Aakit yan. Mahaba-haba siguro. Yun, o diba? Umakyat nga siya. Mahaba-haba rin yun. O, parang binalikan niya lang tong price na to. In the short term, pwede pa niyang balikan to. Baka kasi gusto niyang balikan yung mga nandun sa taas. Kaya, mag-long lang tayo. Sige, 21. Let's play it. Saturday na pala. Saturday ng umaga. Okay, so di niya na inabot. Ibig sabihin, satisfied na siya dito sa price na to. Ito lang yung binalikan niya. Itong mga liquidities dyan, no? So, magtutuloy-tuloy na siya sa pagbaba ulit. Unless i-respect niya to. Pero, mag-short position tayo. Okay, so respect niya tong support dito, kaya siya tumalbog pataas. Pero pang fourth hit na yan, no? So most likely bababa na talaga siya. Okay. Though, so makikita nyo maraming biases dito bago tayo magpatuloy, no? So pwede nyo isipin na, halimbawa ito, hindi niya nilampasan. Itong lowest point na to, hindi niya nilampasan kasi dito pa lang. So, pwedeng magkaroon na ng bullish dyan. Ganun din naman dito sa kabila. No? So, maraming conflicting. Huwag nyo na masyadong isipin, mag-trade tayo agad. Kaya nga tayo si agad trader. Ganun lang. Okay, edi pag loss, edi loss. Losing trade yan. No? Ganun lang yung kasimple. So, nagkaroon siya ng higher high, which seemingly indicates na parang ito ay magiging bullish, no? Okay, uptrend. So, 1.21. Uptrend tayo. Mag-long tayo this time. Okay, so tinamaan yung stop loss natin ulit. Nakailang loss na tayo? 1, 2, 3, 4. So, naka-apat na loss na tayo. So, this time, ang market ay kunwari lang aakyat. Okay, umakyat na siya. So yun, nagkakaroon na ng series of higher highs and higher lows. Ang tawag doon ay uptrend. So kung may uptrend, sakyan mo lang bro ang uptrend. Tapos yung stop loss, basta maging 1.21 lang. Dikit dito sa may recent swing. Okay, so winning trade ulit. Sunday na tayo ng umaga. So, ilang panahon na lang. Lapit na tayo matapos sa week ng trading ito.
Yeah, so tinamaan yung stop loss natin. Kasi nag-reverse siya dahil mas strong yung resistance dito sa taas. Kaya siya nag-reverse. So, ang mangyayari dyan, ito ay mag-consolidate. Ito yung support niya. So, kung mag-consolidate man, kung hindi man magtuloy yung trend, let's say mag-consolidate short time, pwede tayong mag-long ng short time lang. Short time long lang. Kasi pwede maging downtrend yan eh. Pero try lang. Kung na-respect niya talaga tong support sa baba. Ayun, hindi na. Nag-downtrend na talaga siya. So, ibig sabihin yan, mag-short position na tayo ulit. Sasabayan lang natin yung trend. 1.21. Yun. So, winning trade ulit. Ang oras na niyan ay hapon na. No? Pwede pa. Sige lang. Sagarin mo ang pagtitrade mo. Araw-arawin. Mayat mayain. Yun, no, diba? Nadagdagan pa tayo ng 1%. Para sa akin, okay na yan. Masaya na ako. Ayoko na mag-trade pa. Kasi tingin yung oras 7 yan, mga bandang na to, yung last trade mo 16, that's 4 o'clock ng hapon. Ayaw mo na mag-trade, time na yan para gastusin mo na yung mga kinita mong marami. So ngayon tingnan natin kung magkano yung lahat ng kinita natin, no? So the date is from June 16 until June 24. So bilangin natin kung ilan yung naging trades natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So, naka 33 trades tayo sa loob ng 7 days. Kung titignan natin, so 33 trades divided by 7 days. Parang average natin 4.7 trades tayo per day, no? So 33, no? Tandaan natin. Ilan yung winning trades natin ngayon? So bilangin natin ang winning trades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So meron tayong 18 winning trades, no? So 33 or 18 divided by 33 times 100. Ang win rate natin ngayon ay 54%. So halos 50% lang. 50-50, no? Parang kalahati tama, kalahati mali. So kahit ang win rate natin ay 54% lang, pero still, ang winning trades natin ay ilan? 18. So, and nagre-rest tayo ng 1, no? So, 1 times 18 wins is equivalent to 18%, no? 18% ang ipinanalo natin ngayon. At kung titignan natin sa compounding calculator, kung meron po kayong 100,000 pesos at 18% weekly ang inyo pong trade, no? Tingnan po natin sa loob ng isang buwan. Kita po yung 100,000 yun ng 114,000. Taas, no? Kasi nagko-compound yan eh.
pagka isang buwan. Halimbawa, 18% ka sa loob ng 4 weeks. Eh di yung 100,000 mo, magiging 214,000. O di ba, ang laki. So kung 10,000 naman, 50,000 po ang puhunan nyo, example, yung 50,000 po nyo in just a month ay mag-grow ng 100%. More than 100%. Magiging 107,000. Kung consistent po kayong ganyan sa loob ng 6 months, di ba? Pampasarap lang sa mata, 5 million. Okay? So, ganyan lang. Again, ang trading natin, napakasimple lang, no? Sana may mga natutunan kayo mula sa mga right and decisions na may matututunan tayo, no? So, yun lang. See you guys.